Manuel T., dating mayor ng Mercedes Camarines Norte, ang nagpaalala kay Secretary Alcala na nakakalimutan na nila ang malaking bahagi ng manggagawang Pilipino ay nasa tabing dagat at ang pangunahing hanap buhay ng mga ito ay pangingisda. Yung pagsilapin natin sa agriculture, napapagkamala na puro sa lupa lang. Ano po ang programa natin sa dagat? We have 360 degrees surrounded by water. Ngayon, ang pangingisda, maglaot ka ngayong gabi, bukas pera na. Ang agriculture, at least 75 days. Ngayon, parang nagkukulang po ang ating gobyerno sa pangisdaan. So, wala pa akong nakikitang tangible na programa para sa ating karagatan, mas marami po ang mangingisda kaysa sa magsasaka. Pumunta ka sa lahat sa buong Pilipinas. Bawat seashore, mangingisda dahil sa abuso ng mga illegal fishermen. Wala nang nahuhuli sa dagat. Ang galonggong natin imported from China. Bakit imported from China? Bakit mura ang galonggong sa China? Kasi po mga Buddhist sila, hindi po sila kumakain ng isdang may dugo. Kaya tambakan ang Pilipinas ng galonggong. Ngayon, yun pag-asa ng Pilipinas, yun sa batas natin sa dagat ay i-implement. Ngayon, habang nag-i-implement tayo, dapat mayroon tayong alternatibo. Fiscages natin marami, pero yung lambat na ginagamit ay nylon, nasisira. Every 15 to 30 days, papalitan ng lambat, ibibilad. Para makatulong po sa ating bansa, nagpapafabricate po ako ng stainless na lambat para po yung mga fiscages forever yung lambat nila. Pero mabigat yun di ba? Hindi, may floater saka may angkla, pwede mong ilipat-lipat. So yun po ang magandang programa po para sa ating sa ating mangingisda. Agriculture is not only inland, mas malaki po ang sa dagat. Salamat po. Salamat po. Kakampi po kayo. Ano po? Ako po ay mayor 1992, June 30. Nagpupo. June 3 po, nagpalaot ako sa San Miguel Bay. Ang nahuli ko po ay 12 malalaking troll from Camarines Sur. And that is a record sa Philippine Maritime Agency. Hanggang ngayon hindi po na-perfect. Personally po. Bumalik po ulit kayo. Ganito po. I welcome the idea. Actually po, this is the first time that I've heard yung full stainless na. Yes. In Japan, they are now doing it. So I would like to sit down with you. I'll ask my director in BIPAR to sit down with you. Aralin po natin. Paano po tayo magkatulungan para mapabilis yung programa para hindi naman po walang ambag ang pamahalaan. Okay po. Again, salamat po doon sa pagpaparating na hindi nga po lang sa cross tayo. But ngayon po, marami na po tayo intervention ginagawa sa pangisdaan. Ang lahat na 1.6 million na mangingisda sa buong bansa po natin ngayon, siguro po, wala ng 3-5% ang hindi nakarehistro. Lahat po ng mga mangingisda ngayon sa buong Pilipinas, rehistrado na. Sir, okay na po ito. Sir, iba po yung registration. Iba Yes, po yun, may nahuhuli o wala. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga po ipapaliwanag ko po sa inyo. Hindi po naman sa pagbubuhat ng bangko, ngunit buhat po na tayo mag-umpo, pinaayos na po natin yung pagpupulis. Kung abutin po natin sa administrasyon, ang law enforcer natin sa BIPAR, eh wala pa po sampo. Right now, binigyan na po tayo ng DBM. Ito po yung part ng division ng 8550. Nabigyan na po tayo ng nasa 700 na right now ay nasa 200 plus na po yung natipay natin na magiging peace warden or to other country. Napakalaki, sama po kayo, napakalaki po ng buong bansa natin na we really need the personnel. At para tulungan po yung pong mga local government units, bigyan ng hindi lang po manpower, pati po equipment, inaayos po namin. Tama naman po kayo, tama po nga naabuso talaga ang karagatan, pati nga po yung kalungkong, import natin. But buhat ng po 2010 hanggang ngayon, makita po natin sa record, palit na po ng palit yung pinukuhang dumadating sa ating kalunggong. Kasi po, although nauna po namin yung pong tamban, yung po ginagawa sa sardinas, we have introduced the closure ng pong mga body of waters natin. Kasi kung
panahon po ng pangingitlog ng tamban, pabayaan natin sila ng makapangitlog. Sa bawat 10 kilo mangingitlog, ang lumalabas po on the following cropping is 27 kilos. So, dapat paitlogin po natin. So, wag na po 27, maging doble na lang po ng 20, malaking bagay na. Ngayon po, yung pong Davao Gold ay sarado po ngayon. Between June, July hanggang August po, sarado po, 3 months yun. Dahil gusto po natin makapangitlog yung tamba na mangingitlog dyan sa Davao Gold. Yung pong Galunggong kasi, alam niyo po, there is a place, yung po doon sa Palawan, meron dapat doon po yung pinakamaraming Galunggong natin. And sabi po sa akin ng mga taga-Bipar, they could not imagine kung paano ubus yung kung ano. Ibig sabihin, talaga pong nasa laula. Ngayon po yung area na yun, magkakaroon po tayo ng closure day para po maparami na rin po natin ang Galunggong. And I hope na before the end of term ni Presidente, nandiyan na po. Hindi po lang yon. Sir, ang mas premium po, hindi po Galunggong, hindi po tamban. Ang mas premium pa rin at the end of the day is the tuna. Ang tuna po, pero ang tuna po, kaya mas marami tayong nahuha-harvest ngayong tuna. Dahil pag maraming Galunggong, pag maraming tambang, yung malaking isda na kakain. Yun po yung pagkain nila. So they will be staying longer doon sa Philippine Area of Responsibility. Mas marami pong nahuhuli yung mga Pilipino mangingisda. Actually, we are one of the best worldwide. At plus, ang advantage po natin, mabuti po at very interested kayo doon sa fisheries because tayo po ay naprobahan sa GSP class doon po sa Europa. Yung po mga fishery products natin ay zero na. Magiging zero po yung tarifa. Remember, we are paying 21 to 23% before. Ngayon ay zero na. When we are paying 21 to 23% sa Europa before, we are competitive. Eh ngayon bigla tayong siniro, kakainin po natin sila ngayon doon. So we will be number 1 doon sa pagsusupply po ng sila sa kanila. Speaking of yun, closure, it's not good like closure. In China, every year, 2 months silang hindi pwedeng maglaot sa fishing. Para yung spawning season, maka-spawn sila, maka-itlog, lumaki. Kasi in 60 days, malaki na ang isda eh. Yung isang isda, pag nangitlog yan, 100,000. So madaling magpadami ng isda. Ang importante po ay yung pamamaraan, saka yung pamamalakad. So nasa mga government agencies din ang ang dapat gumawa nito. Kasi ngayon po, ang nagha-harvest ngayon, yung mga mga wardens, mga 15-30 sila doon sa mga illegal fishermen. Every 15, mayroon silang partida. So, ganun po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya po kawawa tayo. Hindi ko po sinasabing perfecto na ito pang ito. But please, go back to the municipalities na pinaghintay niyo po at itanong niyo po naman. Baka po naman may masasabi sa inyo ngayon ng mga mangingisda doon na malaki na po ang pinagbago. Kasi I have been there personally. Doon po sa mismo sa daet. Hindi po ako pumunta minsan, ako po ay malimit na pumupunta, especially in Bensons. Sa Bensons po kasi, meron po tayong binuksan na training center. Doon na po ngayon yung ginagawa ng sentro ng gulay. At yung pong mga mangingisda niyo po, I think 3 or 4 times na. And we have been given yung pong a lot of intervention sa mga mangingisda. Pero hindi po namin kayang gawin ito sa isang mata. Sapagkat ito po hindi kadang ginawa ang pagsasalaula sa ating bansa. So, but again, sana po, kung if ever na meron po kayo maipipinpoint na area na ito, patuloy pa rin na illegal, sabihin niyo po, kahit po samahan po kayo, pupuntahan po natin. Sapagkat we are not allowing that. Hindi po natin papayagan na kayo masasahin natin yan. Nagsalita si Secretary Alcala na iimbitahin niya si Mayor T upang pag-usapan ang tungkol sa stainless fish cage. Isagawa kaya ng Secretary of Department of Agriculture ang kanyang salita? Yan ang ating aabangan. Dahil sa ganang katuruan ng tindig katao, walang silbi ang mga salita kung hindi mo maipapakita sa gawa. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dula. Kung siya ay iyong kausap, malingat-gat, sumisibat, nawawala agad, galaw-gaw, kay likot-likot.
palikot tingnan maliksik, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw at haliparot kahit saan.